Maligayang bati mula sa DepEd NPTV. Kumusta aking minamahal na mga bata? Ako si Teacher Grace, ang inyong makakasama at magiging gabay sa araling ito. Ating pag-aaralan ang tungkol sa pagbigay ng angkop na pamagat. Handa na ba kayo sa ating gawain? Kung ganon, simulan na natin! Bago tayo magsimula sa bagong nating aralin, ay subukin muna natin ang inyong kaalaman ukol sa ating aralin. Ano ba ang hinihintay nyo? Kunin na ang lapis, papel at module. Tandaan, magkinig ng mabuti sa mga panuto. Tingnan ang mga larawan. Piliin ang angkop na pamagat at isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Una, ano ang angkop na pamagat ng larawang ito? A. Ang batang marungis. B. Ang batang namamalimos. C. Ang batang nasa kalye. Ikalawa, A. Ang batang nagbabasa. B. Ang bata. C. Ang batang masipag mag-aral. Pangatlo, A. Ang maitim na baboy. B. Mahalin ang baboy. C. Ang matabang baboy. Pang-apat, A. Mga batang natutulog. B. Larong Pinoy. C. Matira manalo. At ang panghuling bilang ay A. Ang mga gulay. B. Ang mga prutas. C. Masusustansyang pagkain. Nasagot ko na ba lahat ang iyong gawain? Ang galing! Mabuti naman! Ngayon, ihanda na ninyo ang inyong lapis, makinig at ating balikan ang mga tanong. Lagyan ng check kung tama ang sagot at X naman kapag hindi. Tara na! Simulan na! Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letra B. Pangalawa ay letra C. Pangatlo ay letra A. Pang-apat naman ay letra B. At sa panghuling bilang ay letra C. Ilan ang nakuha mong sagot? Kapag nakuha mong lahat ang tamang sagot, napakagaling mo! Kung ikaw naman ay nakakuha ng katamtamang taas na score, wala kang dapat ikabahala, bagkus ang gawin mo lang ay makinig ng mabuti sa inyong guro para makahabol ka sa susunod na gawain. Naaalala mo pa ba ang salitang nagsasaad ng pamanahon, panlunan at pamaraan? Sige nga, at ating balikan ang inyong natutunan. Ngayon, basahin ang mga pangungusap. Tukuyin ang mga nakasalungguhit na mga salita. Kung pamaraan, isulat ang PR.
Unang bilang, masayang dumating si Cora. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay PR, pamaraan. Pangalawa, sa paaralan, natanggap ni Cora ang liham mula sa kanilang ama. Ang tamang sagot ay PL, panlunan. Pangatlo, tinanggap ko kanina ang liham na ito, sabi ni Cora. Tamang sagot para sa ikatlong bilang ay PM, pamanahon. Sa aralin ito, iyong pag-aralan ang tamang paraan sa pagbibigay ng angkop na pamagat sa isang teksto o kwentong binasa. Halika! Basahin at unawain natin ang kwento. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isang umaga, inutusan ni nanay si Jenna. Jenna, pumunta ka sa tindahan ni Aling Lala. Bumili ka ng 2 yelo at 3 itlog. Heto ang pera. Matatandaan mo kaya ang utos ko? Opo, inay. 2 yelo at 3 itlog. Uulit-ulitin ko para di ko po makalimutan. Habang naglalakad si Jenna papuntang tindahan, paulit-ulit niyang isinasaulo ang bibilhin niya. 2 yelo, 3 itlog. 2 yelo, 3 itlog. 3 itlog. Nakarating si Jenna sa tindahan at nabili niya kay Aling Lala ang 2 yelo at 3 itlog. Tara na! At sagutin natin ang mga tanong ayon sa binasa nating kwento. Sino ang bata sa kwento? Si Jenna. Tama! Si Jenna ang bata sa kwento. Sunod, saan naman inutusan si Jenna? Sa tindahan ni Aling Lala. Magaling! Sa tindahan ni Aling Lala. Ano-ano ang pinabili ni nanay sa kanya? 2 yelo at 3 itlog. Tama! Ang pinabili ni nanay sa kanya ay 2 yelo at 3 itlog. Nabili ba ni Jenna ang pinabibili ni nanay? Opo! Sang-ayon ako sa'yo! Paano naman natandaan ni Jenna ang pinabibili ng kanyang nanay? Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsaulo ng kanyang bibilhin. Magaling! Natandaan ni Jenna ang pinabibili ng nanay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsaulo sa kanyang bibilhin. Mahalaga sa iyong pagbabasa ng teksto, talata o kwento na makuha ang pangunahing diwa. Dahil ito ang pinakabuod ng mga pangyayari. Sa pagbuo ng pamagat, kailangang gumamit ng malaking letra sa mahahalagang salita. Ang unang letra ng salita sa pamagat ay sinisimulan sa malaking titik. Halimbawa, sa pamagat na ito, ang alamat ng pinya. Upang maibigay mo ang angkop na pamagat ng talata o kwento, tandaan ang mga sumusunod na pamantayan. Una,
Mas simple ang nilalaman, ngunit detalyado. Pangalawa, nakapupukaw ng atensyon sa mambabasa. Pangatlo, ipinapahayag ang pagiging katangi-tangi. Ngayon naintindihan ninyo ang tamang paraan sa pagbibigay ng angkop na pamagat sa isang teksto o kwentong binasa, ay inyong gawin ang mga sumusunod na pagsasanay. Paano ninyo ito gagawin? Basahin at intindihin ang bawat teksto at piliin ang angkop na pamagat. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Sige, simulan na! Unang talata. Ang mga langgam ay masipag na naghahanap ng maiipon na pagkain. Malapit na kasi ang tag-ulan. Lahat sila ay nagtutulungan at nagtatrabaho. Wala isa man sa kanila ang nagrereklamo. Ang angkop na pamagat ng talatang ito ay A. Ang tag-ulan, B. Ang mga langgam, C. Masisipag na langgam. Ikalawang talata. Ang inang kalikasan ay tunay na maganda. Makakapaglaro ka sa malilinis na ilog at sapa. Maaari kang umakyat sa mayayabong na puno. Mga pagpipilian: A. Ang inang kalikasan, B. Ang malilinis na ilog at sapa, C. Ang mayayabong na mga puno. Para sa huling talata, habang naglilinis si Ruben sa classroom, nakita niya na naiwan ng kanyang guro ang kanyang pitaka. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita ang halaga nito. Hindi siya nakaisip ng masama. Hinabol at ibinalik niya ito sa kanyang guro. Mga maaring pamagat: A. Ang pitaka, B. Ang katapatan ni Ruben, C. Halaga ng pitaka. Tapos na ba kayo? Tingnan nga natin kung ilan ang nakuha ninyong score. Lagyan ng check ang bilang kung tama ang inyong sagot at X naman pag mali. Para sa unang talata, ang tamang sagot ay letra C. Masisipag na langgam. Ikalawa, letra A. Ang inang kalikasan. At pangatlo ay letra B. Ang katapatan ni Ruben. Ilan ang score mo? Kung 2 o 3 ang inyong score, ang galing-galing mo. Kung isa naman, wala kang dapat ikabahala dahil may tsansa ka pang makabawi sa susunod na pagsasanay. Magkinig ka lang ng mabuti upang sa gayoy maunawaan mo ang ating leksyon. Mahal naming mga magulang, gabayan po ninyo ang bata sa pagsagot sa ikalawang gawain. Isulat ang tama kung ang pamagat ng teksto ay angkop. Mali naman kung ito ay hindi angkop na pamagat. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Una, ang batang bibo.
Araw-araw ay nagtatabi ng barya si Berto mula sa kanyang baon. Inilalagay niya ang mga ito sa kanyang kawayang alkansya. Nag-iipon siya dahil gusto niyang bilhin ang bola na gustong-gusto niya. Pangalawa, ang guro. Ang guro ay nagsisilbing pangalawang magulang sa paaralan. Tinitiyak niya ang pagkatuto at kaligtasan ng kanyang mga mag-aaral. Panghuli, ang matandang pulubi. Habang naglalakad si Tanya, nakasalubong niya ang isang matandang pulubi na tila gutom na gutom. Mabilis niyang kinuha ang kanyang tinapay at Diyos na baon at ibinigay niya sa matandang pulubi. Alamin natin kung tumpak ang inyong sagot. Unang pamagat ay mali. Ikalawa, tama. Pangatlo, mali. Para sa ikatlong pagtatasa, inyong basahin ang panuto. Basahin ang bawat talata. Hanapin sa kahon ang angkop na pamagat. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Ang niyog ay may karaniwang taas na 6 na metro o higit pa. Natatangi sa lahat ng puno ang niyog sapagkat bawat bahagi nito ay maaari ding sangkap sa paggawa ng sabon, shampoo at iba pa. Sa loob ng silid-aralan, madalas na makikitang naglilinis si Leo. Maaga siyang pumapasok sa paaralan para makapagwalis at makapagpunas ng sahig. Namana niya ang kanyang kasipagan sa kanyang tatay. Lumaki si Rosa sa piling ng kanyang lola Ising. Bata pa lamang siya nang naging ulila. Lumaking mabuting bata si Rosa. Hindi niya binibigyan ng sakit sa loob ang kanyang lola dahil mahal na mahal niya ito. Ngayon, ating iwasto ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang pamagat ay ang niyog. Pangalawang bilang, ang kasipagan ni Leo. Huling bilang, mapagmahal na apo. Napakagaling mo! Natapos mo lahat ang mga naibigay na pagsasanay nang walang kapagod-pagod. Sige nga, punan ang bawat patlang ng tamang sagot. Sa pagbibigay ng pamagat sa isang talata, kailangan mong malaman ang paksa. Ang mga katangian ng isang pamagat ay simple ang nilalaman, ngunit detalyado. Nakapupukaw ng atensyon ng mambabasa. Ipinapahayag ang pagiging katangi-tangi. Alam ko, kayang-kaya ninyong bumuo ng angkop na pamagat
para sa talata. Kaya inyong basahin ang bawat talata at bumuo ng angkop na pamagat. Ang kapistahan ng Our Lady of Peña Francia ay ginaganap sa Naga City sa Bicol tuwing ikatlong Sabado ng buwan ng Setyembre. Pero ngayon ay ginaganap na rin ito sa buwan ng Mayo para sa mga hindi nakakadalo sa Setyembre. Bago ang mismong araw ng kapistahan, may 9 na araw na padasal sa Birhen. Sa ika-9 na araw, ibinabalik sa dambana ang imahen at idinadaan ito sa Ilog Naga sa paraang prosesyon ng mga bangka. Ang tamang pamagat ay pangalawa, ang pamilyang Pilipino ay isang napakahalagang institusyon. Sa gitna ng maraming suliranin, dapat umiral ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan upang lalong tumibay ang pagsasamahan ng isa't isa. Anumang problema ang dumating, kailangang mapanatiling buo at matatag ang pamilya. Bukod dito, biyaya ng Diyos ang ating pamilya, kaya't patuloy mong ingatan. Ang tamang pamagat ay napakahusay mong mag-aaral. Binabati kita at ikaw ay malapit nang matapos sa module na ito. Para sa iyong huling gawain, pakinggang mabuti ang panuto. Tingnan ang larawan. Sumulat ng isang talata tungkol dito at bigyan ito ng sariling pamagat. ang larawang ito ay nagpapakita ng bulkang pumuputok. Kumusta naman? Kaya pa ba? Alam ko, kayang-kaya mo yan. Dahil ito na ang pinakahuling bahagi ng module at alam kong napakahusay mong sumagot. Para sa iyong karagdagang gawain, tingnan mo ang larawan. Pagkatapos, sumulat ng isang talata. Bigyan ito ng sariling pamagat. Isulat ito sa iyong sabutang papel. Tapos ka na ba? Ang husay mo naman! Sana marami kang matutunan sa bidyong ito at magagamit mo sa susunod mo pang aralin sa asignaturang Filipino. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam at ingat lagi!